Matindi mga kababayan yung pinalabas na statement ni Pulong Duterte after na i-impeach ng Congress si Sara Duterte. Ito siya, sa publish ng One News. Sabi dyan mga kababayan, Representative Paulo Duterte has released a statement following developments regarding the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Yan po. Sabi dyan sa report ng Impact Leadership, Basti warns Romualdez Marcos following Sister Sara's impeachment. Nagbanta mga kababayan si Pulong. Yan sabi niya dyan sa kanyang post, Cornered animals become aggressive, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. Di niya Mr. Maravillas ang posibleng mangyari. Malamang matulad po si Pulong kay Sara. Wala mang impeachment po sa mayor, pero pwede siyang kasuhan kasi itong kanyang statement po mabigat, may pagbabanta. Yan Sabi niya sa kanyang statement, I am appalled and enraged by the desperate and politically motivated efforts to railroad the impeachment of Vice President Sara Duterte. The sinister maneuvering of certain lawmakers led by Representative Garin to hastily collect signatures and push for the immediate approval and transmittal of this baseless impeachment case is a clear act of political persecution. Si Garin po, nag-deny na. Mamaya ibigay ko sa inyo yung denial ni Garin. So sabi po ni Pulong, this administration is treading on dangerous ground. If they were unfazed by the over 1 million rallying supporters of the Iglesia ni Cristo, then they are blindly marching toward an even greater storm, one that could shake the very foundation of the rule. Di ba klarado mga kababayan na pagbabanta? I think ngayon po, ang ating mga authorities, malamang ang Department of Justice, yung DOJ natin, mga kababayan, pinag-aaralan na itong statement ni Pulong. Malinaw na pagbabanta. One that could shake the very foundation of the rule. The Filipino people will not sit idly by as this government undermines democracy and silences opposition through fabricated accusations. Sabi niya, if the Marcos administration thinks it can push the sham impeachment without consequence, they are gravely mistaken. Mabibigat mga kababayan yung binitawan na pananalita ni Pulong Duterte. Kaya lang may kasabihan po, ay hindi kasabihan kundi sinabi ng isang bantog na emperador, si Bonaparte, si Napoleon Bonaparte ng France. Do not disturb your enemy when he is making a mistake. Yun ang ginawa po mga kababayan ng Congress sa pangunahan ni Martin Romualdez at saka ni Sandro Marcos na nanguna po dito sa pagpirma ng fourth impeachment laban po kay Sara Duterte. Inayaan lang na magmura, magbanta na magbanta, magwala ng magwala si Sara Duterte. O ito na ngayon ang inabot niya, impeachment. Na-impeach po siya ng Congress. In like manner, itong si Pulong, wag natin bigyan ng wag nating advisean. Hayaan natin na magwala si Pulong at magpalabas ng mga masasamang salita, matatalim na mga statements tulad po dito sa kanyang sinabi as published by One News. Malinaw po na pagbabanta ito. So may plano na masama sila. One that could shake the very foundation of the rule. The Filipino people will not sit idly by as this government undermines democracy and silences opposition through fabricated accusations. So pag in-interpret mo siya, ang ibig sabihin nito, mga kababayan, kasi binanggit niya yung INC rally. So ibig sabihin, mobilize sila ng same rally ng INC.
Madaling sabi, magpi-people power sila. Gagatungan nila ang another age sa people power revolution. Ito'y pagpapahiwatig ng pag-aalsa mga kababayan. Panggagatong na mag-alsa. Inciting to sedition ito mga kababayan. Di ba? Pero ang tingin ko mga kababayan, hindi man po a-action ng ganito yung ating gobyerno kung hindi handa. Handa po ang lahat. The Armed Forces, the PNP, all agencies of the government to ensure order, peace in order dito po sa ating bansa. Ngayon, itong sinabi ni Pulong na the Filipino will not sit idly by as this government undermines democracy and silences opposition through fabricated accusations. Maling-mali po si Pulong dito. Itong impeachment po na sinulong ng Kongreso, isa po siyang democratic process. Kaya walang pag-undermine. Walang pag-undermine sa democracy. Parte siya ng democratic process, yung impeachment. And in fact, ang impeachment po, it is a legal and constitutional process. Kahit itanong mo po, Pulong kay Panelo, tama yung ating sinasabi. It is a legal and constitutional process. Ang impeachment. Kaya walang pag-undermine sa democracy na sinasabi po ninyo. Maling-mali yung statement po ninyo. Saka walang pagsilihensiyo po sa opposition. Yun sinasabi nila. In silences opposition through fabricated accusations. Kasi kung sinilence na po kayo, hindi na kayo nakapagpalabas ng statement. Di ba? Nasobran nga kayo po ng daldal. Yung kampo ninyo, yung tatay ninyo, yung kapatid ninyo, daldal ng daldal. Kahit po, bilangin ninyo, yung pagdaldal ni Sara, ikumpara natin sa pagdaldal ni Martin, tapos ni Lisa Marcos, pati ni President Bongbong Marcos, mas marami yung daldal ni Sara at saka ni Digong, ng tatay po ninyo, pati ng oposisyon, yung kampo po ninyo, daldal ng daldal. Basahin lang ninyo ang mga post sa social media na poros fake news, propaganda. Kaya nga pinatawag sila sa Kongreso, pinaimbestigahan. Hindi yun pagsilihensyo sa kanila. Pinapagsalita nga po. Kaya lang, ang ginawa po, pumunta sa Supreme Court. Pinapaliwanag sila sa Kongreso, sa Supreme Court sila pumunta. Kaya malabo po ang statement po ninyo, Congressman Pulong. Sabi ba niya, if the Marcos administration thinks it can pose the sham impeachment without consequence, they are gravely mistaken. Hindi po siya sham impeachment. Verified po siya. Ngayon, yung sinasabi po ninyong consequence, ako tingin ko naman po, ready sa consequence. Kaya nga po yung Congress hindi nagmadali, nainip na nga po yung mga naunang nag-file ng impeachment complaints. Bakit daw inabot ng 2 months before na umaksyon yung majority? Siyempre yung majority po pinag-aaralan mabuti para sigurado na mako-convict si Sara Duterte. Ganun lang po kasi useless na magpa-file ka ng impeachment. In-impeach mo pagkatapos pagdating sa Senado hindi mako-convict. Kaya sigurado pinag-aralan mo ng mabuti yung mga articles of impeachment para malakas yung kaso. Ito na ngayon. Talagang malakas yung kaso kasi yung first article pa lang po ng impeachment, yung pagbabanta, sigurado mako-convict doon si Sara Duterte. Kasi siya mismo yung nagsabi, no joke, no joke, nangontrata na ako ng papatay. You see, pagsabihan po ninyo yung kapatid ninyo, kailan tapos na Nagawa na niya. So nagawa na niya, dapat niyang gawin, panagutan niya po, accountability. Napaka-importante yung accountability para hindi na siya tularan pa ng ibang mga opisyal ng ating gobyerno. Kasi po, sa totoo lang, hindi siya magandang halimbawa sa ating mga mamamayan. Kasabay kayo sa may kamalian, kinonsinti ninyo ang inyong kapatid. Hindi ninyo pinagsabihan. At ang nakakalungkot, until today, imbis sawayin ninyo, ito pa ngayon yung statement ninyo, may halong pagbabanta.
Ayan, sabi niya rito, this is not just about VP Sara Duterte. This is about the will of the Filipino people. The growing discontent and frustration across the country will not be contained for long. Sabi niya, mark my words, this reckless abuse of power will not end in their favor. Baliktad po, mas maganda na yung statement po ninyo, sabihin ninyo yan sa kapatid ninyo. Siya yung nang-abuso ng poder, never yung ating administrasyon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakahaba ng pasensya ng ating Pangulong Bongbong. Sumobra po kayo, yung tatay ninyo, kayo mismo at yung inyong kapatid. Ilang beses ninyong pinagbabantaan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. And until today, nagbabanta kayo. You see? At saka yung sinasabi ninyong will of the Filipino people. Halimbawa ako, kasama ako doon sa bumoto po sa inyong kapatid, pati sa tatay ninyo, noong 2016. O bakit kami nag-withdraw ng support sa tatay ninyo at saka kay Sara Duterte? Dahil sa kagagawan, masasamang ginawa nila. You see, si Sara Duterte, binoto ko po kasi naki-unit team sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang Vice President ko sana si Tito Sen. Kailang sabi ko, matatalo lang naman si Tito Sen. Binoto ko na rin si Sara. Pero ngayon, just like the Marcos supporters, dahil sa pinagagawa ng kapatid po ninyo, nag-withdraw na kami ng support. Pati yung mga Marcos loyalists. And that's the reason why pabulusok ng pabulusok yung ratings po ni Sara. 49% na lang. Kaya yung sinasabi po ninyong will of the Filipino people, wala na po yon, nalusaw na. Nag-withdraw na ng support ng majority. Pati yung mga congressmen na dati sinuport siya, nag-withdraw na po yung 215 ng suporta. Kaya nga po sila pumirma sa impeachment laban sa kapatid po ninyong si Sara Duterte. Tama po. Ang dapat ninyong gawin, mag-public apology kayo sa ating mga mamamayang Pilipino. At mag-repent ng inyong mga kasalanan sa ating mga mamamayan. Yun ang dapat ginagawa ninyo. Pero itong statement po ninyo na may halo pang pagbabanta, malamang pag-aralan ito ng DOJ. At pati kayo matulad kay Sara Duterte. O baka yung mga kasama mo dyan sa Congress, mag-file ng complaint sa Committee on Ethics